Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sige po, kukunan na po namin kayo ng fingerprints. Sumunod po kayo sa akin. Narito na nga ang ating pagkabangan ngayong Biyernes sa abot kamay na pangarap. Wala nang antakas itong si Zoe nang sabihin ng mga pulis na kinakailangan na nga sumama ni Zoe upang kuna na nga siya ng fingerprint. At dito naman na sumama itong si Zoe at tila kinakabahan naman itong si Moira dahil sa hindi niya inaasahan na hinawakan pala ni Zoe itong medical supplies na ginamit niya dito kay Don Pepe at pati na rin itong si Doc Carlos Benitez. Samantala, sinabi rin dito ni Moira sa kanyang anak na kinakailangan na makita daw sila ng mga kamag-anak dito ni RJ at itong sina Giselle at RJ na nalungkot sila sa nangyari. Kinakailangan na umatin daw sila sa vigil prayer dito ni Don Pepe upang sa agarang paggaling. At dahil dito, habang nagbabiyahe itong si Zoe, ay tuliro pa rin ito sa hindi inasahan, ay biglang ang may tumawid at dito naman nakita ni Zoe sa kanyang harapan na tumatawid itong si Don Pepe. Dahil dito, talaga namang sisirain ang imahe ni Zoe o baka masisiraan ito ng bait dahil sa hindi niya makakayanan ang konsensya na ginawa niya dito kay Don Pepe na kung bakit naghihirap at nakumatos ngayon itong lolo ni Annalyn at ni Zoe dahil sa sikreto nga na patuloy pa rin na pinagtakpan dito ni Zoe at Moira. Samantala, dahil nakatakas nga itong mga kasamahan ni Balahadja, ay may isa namang tao na patuloy pa rin na hinahanap ngayon. At ito na ngang si Dax. At dito naman, na natsambahan ng mga pulis at nahuli at kinakailangan na aminin nito kung sino ba talaga ang mastermind sa pagkidnap dito ni Don Pepe at kung sino ang tumulak nito. At mapipilitan naman itong si Dax na aminin dito kay RJ at sa mga pulis dahil iniipit na nga siya nito. At lalo na ang inutos dito ni Moira na siya din ang nagpapapasok at inuutusan namang loob dito naman sa bahay ni Carlos at saktan itong si Lynette. At galit na galit naman itong si Moira nang makaharap niya itong si Dax dahil traitor nga ito. At mapapatunayan na nga nila na ito talagang si Moira at Zoe ang may pakana ng lahat sa nangyaring aksidente dito kay Don Pepe. At magugulat naman itong si RJ dahil pinagkatiwalaan niya nga ito si Zoe at hindi niya inasahan na maaari palang gawin ni Zoe ang mga iyon. Dahil tama nga ang sinabi dito ni Giselle na kahit anong bait ni Zoe ay talaga namang kaya niyang protektahan itong kanyang ina gaya ng ginawa ni Zoe noon nung nangyari ngang aksidente dito ni RJ na nagawa niyang itago itong hard drive ng CCTV footage upang malaman nga nila RJ na kung sino ba talaga ang tumulak sa kanya. At ito na nga si Zoe at Moira ang may kinalaman nito. Kaya tila nagdududa na rin itong si RJ ngayon dahil sa mga sinasabi nga dito ni Giselle na baka may kinalaman talaga itong kanyang anak-anakan. Lalo pat hindi pa rin nila alam na itong si Zoe ay hindi talaga tunay na anak dito ni RJ dahil mapahanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabalik ang mga alaala ni RJ. At ipinagtataka naman ngayon ni Giselle na kung bakit na cardiac arrest daw itong kanyang papa. At dito naman na ipinaliwanag ni Doc Lyndon Javier at Annalyn na wala daw sila doon sa loob ng kwarto ni Don Pepe na nangyari ang cardiac arrest. At ang naabutan na lamang nila ay walang iba kundi itong si Doc Carlos Benitez. Yan po ang ating pagkatutukan mamaya mga kapuso. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap.